Mga idol at kabayan, super good news! BRP Miguel Malvar FFG-06 opisyal nang tinanggap ng Philippine Navy. Makikita dito ang mga makabago, malalakas at malalaking armas ng pinakabago at modernong warship ng Pilipinas. Simula sa double barrel close-in weapon system, main gun, 2 triple torpedo launcher, 16 na vertical launching system at maraming pang iba. China nahulog sa patibong ng Amerika. Mga bansa nakipag-usap kay President Trump. Ibinaba ng Estados Unidos ang taripa sa 10% na lamang. Subalit dahil sa nagmamatigas at lumalaban ang China, pinarusahan sila. Itinaas pa ng Amerika sa 125% ang taripa sa lahat ng mga produkto nito. Matapos ang 17 taon, pera ng China bumagsak, bumaba ang Chinese yuan laban sa dolyar. Dahil sa trade war nito sa Amerika, hindi na kailangan pa ng digmaan upang sumunod ang China sa Amerika. 2 barko at 1 tanker ang itinaboy ng Philippine Coast Guard na pumasok sa tubigan ng Batanes. Atmos 2000, ipinakita ang lakas nito sa Maguindanao. Base militar ng Amerika, inikutan na ang China. South Korea mayroong 74 na mga US base. Sa Japan, 120 US base. Samantala sa Pilipinas, mayroong 9 na EDCA site, pero yung iba imbis na magpasalamat, binabatikos pa. Pinakabago at pinakamalakas na barkong pandigma ng Pilipinas, opisyal nang tinanggap ng Philippine Navy. Pinangunahan ni Secretary of National Defense Gibo Chodoro Jr. ang arrival ceremony sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales. Para sa kalihim ng depensa ng bansa, ang pagdating ng BRP Miguel Malvar ay bilang taga-supil at protektor ng ating mga karagatan. Mapapansin natin ang laki ng BRP Miguel Malvar kung ikukumpara ito sa BRP Jose Rizal na nasa likuran lamang. Ang BRP Miguel Malvar ay may habang 118.4 meter at lapad na 14.9 meter, at ang BRP Jose Rizal naman ay may haba lamang na 107 meter at lapad na 13.8 meter. Halos mas mahaba ng 11.5 meter ang Miguel Malvar class frigate kaysa Jose Rizal class frigate. Mapapawaw ka talaga sa laki ng 35mm twin barrel close-in weapon system, ang Gokdines ng Turkey, na nakalagay sa BRP Miguel Malvar. Ang 16 nitong mga vertical launching system na wala sa mga dating barkong pandigma ng Pilipinas. Meron din itong 2 triple torpedo launcher na inyong makita sa larawan at hindi bababa sa 8 mga Sea-Star anti-ship missiles. Kaya kung firepower lang ang pag-uusapan, panalo talaga ang BRP Miguel Malvar FFG-06. Take note mga kabayan, meron pang isang katulad din ito ang darating naman sa bansa ngayong Setyembre, ang BRP Diego Silang. Dahan-dahan na nating naaabot ang mga pangarap ng bawat Pilipino. Ang lakas na wala tayo noon, pero meron na tayo ngayon. Ipinakita naman ng Philippine Coast Guard ang kanilang ginawang aerial patrol sa gawing Batanes. 2 barko at 1 tanker ang kanilang hinamon sa radyo at pinaalis sa exclusive economic zone ng ating bansa. Within the Philippines exclusive economic zone, you do not possess any legal authority to patrol within the Philippines exclusive economic zone. You are directed to depart immediately and notify us of your intention. Your illegal activity will be reported to higher authorities. Over. Sa ibang balita naman, China kumagat sa patibong ng Amerika upang yumuko at umatras si Xi Jinping sa kanyang mga maitim na mga plano, ang pagsakop sa Taiwan at panggugulo sa mga karagatang sakop ng ibang mga bansa tulad ng Pilipinas at Japan. Ikinasa ng Amerika ang kanilang bagong estratehiya upang maiwasan ang digmaan. Ekonomiya ng China ang target ng Amerika. Akala ng China titiklop ang Estados Unidos sa kanila. Pinatawan ng Estados Unidos ng 104% taripa ang mga produkto ng China matapos ayaw makipagsundo ni Xi Jinping kay President Trump. Talamak na kasi ang mga produkto ng China na mura pero low quality. Sa halip na makipag-usap ang China, rumesbak din ito at pinatawan ng 84% taripa ang mga produkto ng Amerika. Agad namang itinaas ni President Trump sa 125% ang taripa laban sa China, at sa halip ginawa lamang ng Amerika ng 10% ang taripa para sa ibang mga bansa. Dahil dito, matapos ang 17 taon, simula noong 2007, halaga ng pera ng China bumagsak. Palitan ng Chinese yuan laban sa US dollar, mas bumaba pa dahil ito sa patuloy na pagmamatigas ng China. Nagpanik ang China mga kabayan, maging ang kanilang pera ay kanilang minamanipula. Hindi na kailangan pang makipagdigma ng Amerika para sumunod ang China. Sa ganitong paraan, makikita natin kahit sa anong larangan malakas talaga si Uncle Sam. With China, as you know, against my statement, they put a 34% tariff on above what their ridiculous tariffs were already. And I said, if that tariff isn't removed by tomorrow at 12 o'clock, we're putting a 50% tariff on above
the tariffs that we put on. Ed, go ahead. As promised. Yes, thank you. You mentioned the 70 countries or so. I'm curious, though, under what conditions at this point would President Trump talk to President Xi about tariffs? Look, I just spoke to the president about this, and he believes that China wants to make a deal with the United States. He believes China has to make a deal with the United States. It was a mistake for China to retaliate. The president, when America is punched, he punches back harder. That's why there will be 104% tariffs going into effect on China tonight at midnight. But the president believes that Xi and China want to make a deal. They just don't know how to get that started. And the president also wanted me to tell all of you that if China reaches out to make a deal, he'll be incredibly gracious, but he's going to do what's best for the American people. So China has to call. Sa ibang balita naman, matagumpay na naisagawa kahapon ikasyam ng Abril taong kasalukuyan ang Joint Littoral Live Fire Exercise sa Barangay Pinansaran, dating Lasing Suat, Maguindanao del Norte. Isa sa mga tampok na bahagi ng pagsasanay ang sabayang pagpapaputok ng mga makabagong sandata ng Field Artillery Battalion ng Philippine Army, ang Albert Atmos 2000 155mm self-propelled howitzer. Mismong sina Lieutenant General Antonio Navarrete, Commander ng Western Mindanao Command, at Major General Donald Bumiran, Commander ng 6th Infantry Division at Joint Task Force Central ang nagpasimula ng seremonya. Maririnig ang lakas ng mga bagong firepower ng hukbong katihan ng Pilipinas. Sa mga nagsasabing nagpapasakop daw tayo sa Amerika, bakit pinapayagan daw natin ang kanilang mga militar na makapasok at mamalagi dito sa Pilipinas? Bakit daw natin kailangan ng siyam na EDCA sites? Tunog China, di ba? Well, mga kabayan, ayon sa ating impormasyong nakalap, merong isang base militar ang Amerika sa Thailand, 2 sa Singapore, siyam na EDCA sites sa Pilipinas, 54 sa Guam, 74 na US base sa South Korea, at sa maniwala kayo o hindi, 120 US base ang meron sa Japan, South Korea, Japan at Singapore, mga bansang may malalakas na depensa at militar. Bakit pa nila kailangan ang Amerika? Mas lalo na tayo dito sa Pilipinas. Meron kasi mga makapili na ayaw nila na sumusuporta ang Amerika sa ating Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Inuunahan pa nila at nagmamarunong pa sa militar ng bansa. Pero ilag at todo batikos naman sila pagdating sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Pero tahimik sila sa usaping pagdating sa pambubuli ng China. Samantala majority sa ating mga Pilipino natutuwa sa tulong ng Amerika. Laban Pinas.